Handa ka na bang gawing taon ng malaking pagbabago ang 2026? Bago pa man dumating ang bagong taon, may 10 makapangyarihang hakbang kang pwedeng gawin para ihanda ang sarili mo sa tunay na tagumpay, kaligayahan at paglago. Isipin mong simulan ang taon ng malinaw ang direksyon, magaganda ang mga bagong ugali at panalong mindset. Isipin mong bitawan ang lahat ng nagpipigil sa iyo at sa wakas, kunin mo ang kontrol sa buhay mo. Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano hubugin ang mindset, matutong ng bagong skills, ayusin ang kalusugan at maghanda para sa hinaharap. Samahan mo ako dahil bawat hakbang dito ay ginawa para tulungan kang maging mas matatag, mas matalino at mas kumpiyansang bersyon ng sarili mo. Tara na, simulan natin. Gawing taon ng tunay na pagbabago ang 2026. Number 1. Isulat mo kung ano ang gusto mo sa 2026. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga tao ay nabubuhay ng walang linaw. Isipin mo yon. Magbibiyahe ka ba ng walang destinasyon? Siyempre hindi. Pero ganyan eksakto ang nangyayari sa buhay mo kapag hindi mo nililinaw kung ano talaga ang gusto mo. Bago mag-2026, maglaan ka ng oras mag-isa at tanungin mo ang sarili mo. Ano ang gusto ko para sa taon na to? Huwag mong madaliin. Bigyan mo ang sarili mo ng space para isipin kung ano ba talaga ang mahalaga sa iyo. At kapag klaro na, isulat mo yon. Iba ang dating kapag nailalagay mo sa papel ang goals mo. Kapag nasa isip lang sila, puro idea lang. Pero kapag naisulat mo, naging totoo na sila. Nakikita mo, nahahawakan mo, at nagsisimula ng maghanap ng paraan ang utak mo para makamit yon. Pero huwag ka lang magsulat ng vague goals na gusto kong maging successful. Walang ibig sabihin, yan kapag hindi mo dinefine kung paano mo nakikita ang success. Maging specific ka. Sabihin mo, gusto kong kumita ng 60,000, 80,000 o 100,000 dolyar ngayong taon. O gusto kong pumayat ng 20 libra bago mag-June. Mas klaro, mas madali mong makita ang progress at mas hindi ka mawawalan ng gana. Tapos, palalimin mo pa. Tanungin mo ang sarili mo kung bakit mahalaga ang mga goals na to sa'yo. Kasi kung walang saysay ang goal, parang walang laman. Gusto mo ba ng mas maraming pera para sa stability? Gusto mo bang gumanda ang kalusugan mo para bumalik ang self-confidence mo? Gusto mo ba ng personal growth kasi sawa ka na sa pagka-stuck? Ang dahilan mo ang magbibigay lakas sa goal mo. Kapag klaro na ang gusto mo at bakit mo gusto, hatiin mo ang goals mo per category: career, health, relationships, personal development. Kasi ang buhay tungkol sa balance. Anong silbi ng financial success kung kapalit naman nun na wala ang saya, kalusugan o relasyon mo? Balance ang nagpapabuo sa'yo. Tapos, mag-set ka ng deadlines. Kasi goals na walang time frame, pangarap lang na palaging mamaya na. Halimbawa, gusto mong makapag-ipon ng 10,000 dolyar, itakda mo magkano dapat mong maipon kada buwan. Kung gusto mong makabasa ng 12 libro, isa kada buwan. Ang deadlines, nagbibigay ng sense of urgency. Balikan mo palagi ang goals mo araw-araw. Ilagay mo sila sa kung saan nakikita mo lagi: pader, phone, salamin. Paulit-ulit kanilang paaalalahanan kung bakit mo ginagawa to. At sabihin mo, yan sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Hindi mo kailangang ipaalam sa buong mundo yung goals mo. Pero kapag may isang tao man lang na alam ang target mo, mas mahirap sumuko. Ang pagsulat ng gusto mo para sa 2026, hindi lang yan basta plano. Isa yang pag-aangkin ng buhay mo. Isipin mong balikan mo to after 1 year at makita mong nagbago lahat dahil lang sa simpleng hakbang na to. Ganyang kalakas ang kapangyarihan ng clarity. Buhay mo to. Taon mo to. Kumuha ka ng ballpen. Tukuyin ang gusto mo at gawing totoo. Number 2. Bitawan mo na ang mga ugaling nagpapabigat sa'yo. Tanong ko lang, ang mga habits mo ba nagbibigay sa'yo ng advantage o lugi ka? Seryosohin mo to kasi habits ang bumubuo ng buhay mo. Sila ang nag-iimpluwensya sa kalusugan, pag-iisip, relasyon, finances at kinabukasan mo. Kung gusto mong gawing breakthrough year ang 2026,
kailangan harapin mo ang mga ugali mong nagpapabagal sa'yo. Unang step, awareness. Umupo ka, tanungin mo sarili mo, anong ginagawa ko araw-araw na nagpapastak sa akin? Baka ilang oras ka lang pala nagsiscroll sa phone, baka lagi mong nilalaktawan ang pag-i-ehersisyo, baka kung ano na lang din lagi ang kinakain mo, imbes na alagaan ang katawan. Baka palagi kang nagpapaliban, nagpupuyat, o iniiwasan ang responsibilidad. Maging brutally honest. Di mo ito kailangang ipakita sa iba, pero kung di ka totoo sa sarili mo, walang magbabago. Tandaan mo rito, may dahilan kung bakit nananatili ang bad habits. Kadalasan, binibigyan nila tayo ng comfort, distraction, o pansamantalang ginhawa. Madali sila, pamilyar. Pero, yung maliliit na moments na yon ng comfort, mas malaki ang kapalit. Yung tunay na saya, kalusugan, progreso, at pangarap mong buhay. Sulit ba talaga ang palit? Kapag nakilala mo na ang bad habits mo, huwag mo lang subukang tigilan. Kadalasang hindi yon gumagana. Palitan mo sila. Ang habits kasi, patterns lang yan. Kailangan lang ng kapalit. Kung nasasanay kang mag-scroll, palitan mo ng pagbabasa, pag-aaral, pagsusulat o paglalakad. Huwag mo lang sabihing, tigilan ko to. Dapat, kapag naramdaman kong gusto ko uli, ito ang gagawin ko imbes. I-focus mo sarili mo sa gagawin mo, hindi lang sa iiwasan mo. Magsimula ka sa maliit. Hindi mo kailangan baguhin ang buong buhay mo sa isang araw. Gusto mong kumain ng mas healthy? Huwag biglang sabay-sabay ang lahat. Simulan mo sa pagtanggal ng isa, tulad ng soft drinks o matatamis. Ang maliliit na panalo, nagdadala ng confidence, at ang confidence, nagdadala ng malalaking pagbabago. Accountability din malaking tulong. Kapag may ibang taong nakakalam ng layunin mo, mas mahirap bumalik sa luma mong ugali. I-track mo ang progress mo. Isulat, gamitin na app, kahit ano. Kapag kita mong gumaganda ang record mo, mas ginaganahan ka. At kung sakaling magkamali ka, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang pagbabago, hindi linear. Laging may setbacks ang growth. Ang mahalaga, kung gaano ka kabilis bumangon. Huwag sumuko dahil lang nagkamali ka minsan. Ang kinabukasan mo, nakasalalay sa kakayahan mong magpatuloy. Ngayon, pag-usapan natin yung emosyonal na parte. Hindi komportable ang magbago ng masamang habit. Hindi palaging masarap sa pakiramdam. May mga araw talagang frustrated ka, pagod, o natitempt bumalik sa dati. Diyan ka pinakalalago. Paalalahanan mo sarili mo kung ano ang pinagtatrabahuhan mo. I-imagine mo yung sarili mo sa 2026 na napagtagumpayan na ang mga habits na yan. Isipin mo kung gaano na siya kalakas, kabuo, kumpiyansa. Hayaan mong hilahin ka ng vision na yon pag nawawala ang motivation mo. Habang pinalitan mo na ng magagandang ugali ang dati, mapapansin mong lumalakas ang kumpiyansa mo. Tumitibay ang disiplina. Mas kontrolado mo ang buhay mo. At yang maliit na shift may epekto sa lahat ng aspeto ng pagbabago. Maliit lang man ang bad habits sa unang tingin, pero sa tagal, yan ang bumubuo ng tadhana mo. Ang maganda, bawat araw, pwede mong piliing magbago. Hindi mo kailangang hintayin ang bagong taon para mag-umpisa. Pwede ka nang magsimula ngayon kasi mas maaga kang magpalaya. Mas maaga mong mararanasan ang buhay na para talaga sa'yo. Hindi lang to tungkol sa pagtanggal ng masama. Ito ay tungkol sa pagbuo ng buhay na talagang maipagmamalaki mo. At kaya mo yan, isang araw, isang habit, isang desisyon bawat beses. Bago tayo mag-number 3, isa lang ang hiling ko. Kung pwede, kahit isang segundo, like mo o i-hype ang video. Malaking tulong yon para sa ibang taong baka kailangan din ng message na to. Salamat. Number 3, simulan mo nang maghanda para sa financial future mo. Ang kinabukasan mo naaayon sa ginagawa mo ngayon, lalo na pagdating sa pera. Ang pag-iipon, hindi lang yan basta may extra kang pera sa bangko. Ito ay tungkol sa stability, freedom, at peace of mind. Kapag hindi mo sinimulan mag-ipon ngayon, ikaw ring future self mo ang mapapahirapan. Totoo lang, walang ibang magsasagip sa'yo pagdating sa pera. Hindi gobyerno, hindi trabaho, hindi swerte. Responsibilidad mo to. Una, linawin mo kung bakit mahalaga ang pag-iipon. Isipin mo ang buhay na gusto mo. Gusto mo bang magkaroon ng sariling bahay, makapag-travel, mag-retire ng maayos balang araw, o magsimula ng negosyo?
Ano man ang pangarap mo, kailangan mo ng matibay na pundasyong pinansyal. Kung wala kang ipon, isang bigla ang gastos lang. Pagpapagawa ng kotse, emergency sa ospital, pagpapalit ng trabaho, pwedeng magulo ang lahat. Pero kapag handa ka, ibang-iba ang pakiramdam. Mas kumikilos ka ng may kumpiyansa, hindi takot. Yan ang kapangyarihan ng pag-iipon. Paano ka magsisimula? Hindi mo kailangang baliktarin ang buhay mo. Magsimula ka sa pag-alam kung saan napupunta ang pera mo. Sa loob ng isang buwan, itala mo ang bawat gastos. Upang bahay, pagkain, kape, subscription, mga biglaang bili, lahat. Baka magulat ka kung gaano karami ang nasasayang sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Ang pagkakaroon ng awareness ang unang hakbang sa kontrol. Pag alam mo na kung saan talaga napupunta ang pera mo, gumawa ka ng simpleng plano. Magtakda ng porsyento ng kita mo na itatabi bawat buwan, kahit na 10% lang. Ang mahalaga dito, consistency, hindi laki ng halaga. Kung pwede, i-automate mo na diretso agad sa savings nang di mo na mapansin. Pag di mo kita, di mo rin namimiss. Sunod, mag-focus sa pagbuo ng emergency fund. Hindi natin hawak ang mga mangyayari sa buhay. Nasasira ang mga kotse, may nagkakasakit, nagpapalit ng trabaho. Ang emergency fund, protection yan sa peace of mind mo. Targetin mo na may 3 hanggang 6 na buwang budget ng pamumuhay. Matagal yung buuin at ayos lang yon. Bawat piso, papalapit ka ng papalapit. Dito papasok ang disiplina. Ang pag-iipon, hindi lang tungkol sa perang naiipon, kundi pati sa perang hindi mo ginagastos. Bago ka bumili ng kahit ano, tanungin mo muna sarili mo, kailangan ko ba talaga to o gusto ko lang ngayon? Sanayin ang sarili sa pagpigil ng mga gusto. Minsan, ang pagsasakripisyo ng maliit na bagay ngayon, yan ang rason kung bakit makakamtan mo ang pangarap mo bukas. Kapag ready ka na, aralin mo rin ang tungkol sa pag-i-invest. Ang savings nagbibigay ng stability. Ang investing nagbibigay ng growth. Kahit maliit na pera, basta tuloy-tuloy na ini-invest sa index funds o retirement accounts, lumalaki yan sa pagdaan ng panahon. Hayaan mong compound interest ang gumawa ng trabaho. Pag-usapan natin ang emotional na side. Hindi laging masaya ang pag-iipon. Minsan talagang gusto mong i-reward ang sarili mo at mahirap minsan magsabing hindi ngayon. Pero isipin mo kung gaano kasarap sa pakiramdam na alam mong secured ka, na may naipundar ka, na palapit ka ng palapit sa buhay na gusto mo imbes na malayo doon. Protektahan mo rin ang ipon mo. Iwasan ang hindi kailangang utang. Ang credit card at loan pwedeng nakawin ang future mo. Kung may utang ka na, unahin mo itong bayaran. Habang kaunti ang utang, mas marami kang natitira para sa sarili mo. Ipagdiwang mo ang iyong mga milestone. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka na mag-i-enjoy. Ang ibig sabihin, marunong kang mag-enjoy ng responsable. Tandaan mo ito, ang pag-iipon ay hindi lang tungkol sa pera. Tungkol rin yan sa kalayaan. Kalayaan na pumili, kalayaan na huminga, kalayaan na mabuhay ayon sa gusto. Kapag nag-iipon ka, sinasabi mo sa sarili mo, ako ang may hawak ng future ko. Huwag ka nang maghintay ng tamang panahon. Ang best time magsimula, ngayon. Ang bawat piso na naitatabi mo ngayon, binubuo ang buhay na mabubuhay mo bukas. Magpapasalamat ang future self mo na nagsimula ka. Pang-4, maglaan ng oras para balikan ang nakaraang taon. Ang pagninilay, pinakamakapangyarihang tool sa growth. Pero karamihan, hindi ginagawa. Ang bilis ng buhay, tuloy-tuloy lang, taon-taon. Walang hintong pagtanaw kung ano na nga ba talaga ang nangyari. Pero paano mo malalaman kung ano ang dapat ituloy, baguhin o tigilan kung di ka babalik tanaw? Bago sumapit ang 2026, bigyan mo ng regalo ang sarili mo. Regalo ng pagninilay. Humanap ng tahimik na sandali, ikaw lang at ang iyong mga iniisip, tanungin ang sarili. Ano ang nangyari ngayong taon? Isulat mo. Ang mga nagawa mo, pagkakamali mo, progress mo, setbacks mo. Kapag naisulat mo, mas malinaw mo na nakikita, mas madali nang harapin. Simulan sa mga panalo mo. Ano ang mga na-accomplish mo? May natutunan ka bang bago? Naabot mo ba ang ilang goal? May nalampasan ka bang mahirap o kaya naman ay nagpursigi ka lang kahit mahirap? I-celebrate mo yan.
Marami masyadong dumadaan sa achievements nila, hindi man lang pinapansin. Maglaan ng saglit para maging proud. Pinaghirapan mo yan. Ngayon, tingnan ang mga hamon. Saan ka nadapa? Baka may hindi ka natapos. Baka hinayaan mo ang takot na pigilan ka. Baka may mga hadlang na dumating na di mo inaasahan. Huwag mong husgahan o ikahiya ang sarili mo. Sa halip, itanong, ano ang natutunan ko rito? Ang pagkakamali ay hindi bigong-bigo. Mensahe lang ito. Tinuturo kung ano pa ang dapat ayusin. Ang totoong failure lang ay yung hindi natutunan ang leksyon. Magpakatotoo ka sa prosesong ito. Ang pagninilay, nangangahulugan ng pagharap sa hindi komportableng katotohanan. Baka masyado kang natutokso sa distractions. Baka nanatili ka sa isang sitwasyong nakakadurog. Baka hindi mo na ibigay ang best mo. Hindi ito tungkol sa guilt, kundi sa growth. Pakinggan mo rin kung paano mo naramdaman ang taon. Nagkaroon ka ba ng fulfillment, stress, gratitude, lungkot, excitement o pagka-drain? Ipinapakita ng feelings mo kung ano ang nakaka-align sa'yo at ano ang hindi. Kung ang trabaho, relationship o ugali ay pawang nagpapasama sa'yo, sign yon na kailangan ng pagbabago. Silipin mo rin ang mga taong nakapaligid sa'yo. Sino ang sumuporta, nagpalakas loob, tumulong mag-grow? Sino naman ang nagdala ng negativity, stress o pag-aalinlangan? Ang environment mo tumutulong mag-champion ng mindset mo. Ang pag-move forward, minsan, nangangahulugan ng pag-let go. Hindi tungkol sa pagbabad sa nakaraan ang reflection. Gamitin mo yon para sa susunod na hakbang. Isipin mo, ano ang gusto mong dalhin papasok ng 2026 at ano ang dapat nang bitawan? Baka habit, mindset, takot o maging ilang tao. Mahirap mag-let go pero kailangan kung gusto mo nang mag-evolve. Isulat ang mga lesson na natutunan mo ngayong taon. Ang lessons na, yan, mga hagdang papaakyat para sa kung sino ka na magiging. Kung natutunan mong mahalaga ang disiplina, mag-commit ka na maging consistent. Kung boundaries ang natutunan mong importante, simulan mo na ito. Gawin mong roadmap ang reflection mo. At tandaan ang pasasalamat. Kahit gaano pa kahirap ang taon, laging may bagay na pwede mong ipagpasalamat. Kalusugan, paglago, lakas, resilience, mga aral na nakuha mo. Ang gratitude, ililipat ang focus mo mula sa kulang, patungo sa mas makahulugan. Panghuli, magdesisyon kang gumawa ng mas mabuti. Ang pagninilay na walang aksyon, wala ring kabuluhan. Gamitin mong jumping point ang napagdaanan mo para gumawa ng malinaw na steps papuntang 2026. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Progress lang. Dalhin ang gumana, bitawan ang hindi, at pumasok sa bagong taon na mas malinaw at mas kumpiyansa. Ang paglingon ay hindi pananatili sa nakaraan, kundi pag-aaral mula rito. Sa pagbabalik tanaw, binibigyan mo ng direksyon ang sarili mo. Binibigyan mo ng kapangyarihan, ng paglago. Huwag mong hayaan na maging blur lang ang nakaraang taon. Mag-reflect at harapin ang 2026 na mas matatag, mas matalino at mas nakatutok kaysa dati. Numero 5, mag-focus ka sa personal na pag-unlad. Ang personal na pag-unlad, hindi lang basta-basta nangyayari. Isa itong desisyon na ginagawa mo araw-araw. Kung gusto mong gawing taon ng tunay na pagbabago ang 2026, dapat unahin mo na ngayon pa lang ang iyong pag-unlad. Yung bersyon ng sarili mo na sasalubong sa bagong taon, dapat mas matalino, mas malakas, at mas may kakayahan kaysa sa ikaw ngayon. Ang pag-unlad ang pundasyon ng lahat ng gusto mong makamit, at nagsisimula ito sa pagsasabi mong gusto mong maging mas mabuti. Simulan mo sa pagde-define ng ibig sabihin ng personal na pag-unlad para sa iyo. Hindi ito tungkol sa pagkumpara sa iba o sa pagiging perpekto. Ang pag-unlad, tungkol ito sa pagiging pinakamahusay na bersyon ng sarili mo. Tanungin mo sarili mo, aling mga aspeto ng buhay ko ang kailangan pang i-improve? Baka mindset mo, baka health mo, disiplina, mga skills mo, o relasyon mo. Isulat mo yan. Nagdadala ng direksyon ang linaw. Simulan mo sa mindset mo kasi lahat nagsisimula doon. Paano ka tumutugon sa mga pagsubok, bigo, at oportunidad? Kung default mong sagot ay negativity, duda, o pagsuko, yun ang unang bagay na dapat mong baguhin.
Ang growth mindset, nakikita ang bawat failure bilang aral at bawat hadlang bilang pagkakataon para tumibay. Paligiran mo sarili mo ng mga libro, video, mentor at environment na nakaka-inspire ng pag-unlad. Pakainin mo ang isipan mo ng mga bagay na nagpapalakas sa'yo. Sunod, mag-invest ka sa skills mo. Ano ang gusto mong matutunan sa 2026? Baka gusto mong mag-level up sa trabaho, baka gusto mong matuto ng bagong wika, o maging bihasa sa isang creative skill, o magtayo ng negosyo. Galing ang pag-unlad sa pagkatuto, pag-usisa, at tuloy-tuloy na pagpapabuti sa sarili. Kahit 20 minuto lang, bawat araw na may focus sa meaningful learning, pwedeng baguhin ng bonggang-bongga ang buhay mo sa pagdaan ng panahon. Mahalaga rin ang physical health mo. Hindi ka pwedeng umunlad mentally or emotionally kung palagi kang pagod, drained, o hindi healthy. Kumakain ka ba ng pagkain na nagbibigay ng energy sa'yo? Kumilos ka ba? Sapat ba ang tulog mo? Simple pakinggan, pero malaki epekto nila sa focus mo, mood, motivation, at confidence. Malakas na isipan, kailangan ng malakas na katawan na magdadala dito. Ngayon, mag-isip tungkol sa emotional growth. Paano mo hinahandle ang stress, discomfort, at conflict? Impulsive ka bang mag-react o maingat kang sumasagot? Lakas ang emotional intelligence. Practice mong huminto bago mag-react. Sanayin ang malinaw na pag-express ng needs mo. Practice mag-set ng boundaries. Ang pag-unlad, hindi lang tungkol sa ginagawa mo, kundi kung paano mo hinahawakan ang buhay mo. Magtayo ng habits na nagpapatibay ng pag-unlad mo. Ang habits, maliliit na bagay na inuulit araw-araw na nagdudulot ng malalaking pagbabago pagtagal. Kung gusto mong magbasa, simula sa isang chapter bawat araw. Kung gusto mong mag-exercise, pumili ng 10 o 15 minutos araw-araw. Hindi intensity ang susi, kundi consistency. Nabubuo ang pag-unlad sa mga araw na tinatamad ka pero nagpakita ka pa rin. At huwag kalimutan ang environment mo. Nakakaapekto rin ang mga taong kasama mo sa kung sino ka magiging. Ang mga tao ba sa paligid mo nakaka-inspire? Hinahamon ka? Suportado ka? O baka sila yung humihila pababa, nagpapagod, umaagaw ng focus mo sa tunay mong goal? Minsan, kailangan mo ring iwan ang mga sitwasyon o tao na hindi na aligned sa kung saan ka papunta. Gawing bahagi ng proseso mo ang reflection. Tanungin mo sarili mo bawat araw. Ano natutunan ko ngayon? Ano pwede pang i-improve bukas? Makakatulong ang journaling para makita ang patterns, subaybayan ang progress, at manatiling intentional. Mag-set ng specific goals para sa growth mo. Huwag lang sabihing, gusto kong umunlad. I-define mo kung ano ang itsura ng pag-unlad para sa'yo. Gusto mo bang maging mas may tiwala sa sarili? Umayos sa communication, dagdagan ang knowledge mo, patibayin ang disiplina mo, maging malinaw, at hatiin sa maliliit, achievable na steps. At pinakaimportante, magpakatatag sa sarili. Hindi straight line ang growth. May mga araw na parang stuck ka, mga araw na walang nagbabago. Pero bawat maliit na hakbang, progress na yan. Bawat effort, mahalaga. Hindi lang isang bahagi ng buhay mo ang apektado ng personal growth. Lahat yan magbabago. Pag ikaw ay umunlad, lalaki ang opportunities mo, tataas ang confidence mo, titibay ang mindset mo, giginhawa ang kinabukasan mo. Gawing prioridad ang personal growth ngayon at sasalubungin mo ang 2026 bilang pinakamalakas mong bersyon. Ang best time para magsimulang mag-grow ay kahapon. Ang second best time ay ngayon na. Numero 6. Magpatawad at bitawan ang nakaraan. Kung gusto mong gawing taon ng kapayapaan, pag-unlad, at tunay na progreso ang 2026, hindi pwedeng lampasan ang hakbang na to. Ang patuloy na paghawak sa sakit, sama ng loob o pagsisisi, magpapastock lang sa'yo. Hindi ka makakaabante kung nakakabit ka pa rin sa nakaraan. Ang letting go, posibleng isa sa pinakamahirap na gagawin mo, pero pinaka-liberating din. Simulan mo sa pagtanggap kung ano ang nakasakit sa'yo. Baka may nag-traitor sa'yo. Baka may nangyari na nagpakasakit, nagpabagsak, o nagpakasama ng loob mo. Baka ikaw mismo may bit-bit na guilt mula sa sarili mong mga maling desisyon. Anuman, yan, huwag mong ibaon. Hindi mo pwedeng bitawan ang hindi mo kayang harapin.
isulat mo. Yung mga tao, yung mga sandali, yung mga nararamdaman mo. Ang pagsulat, nakakabawas ng bigat sa puso. Unawain mong mabuti. Ang pagpapatawad, hindi ibig sabihin na okay lang ang nangyari. Hindi mo ito binibigyang katwiran, nakakalimutan, o pinapalampas lang. Ang pagpapatawad, ibig sabihin ayaw mo nang hayaan kontrolin ka ng nakaraan. Para sa iyo yon, hindi para sa kanila. Ang pagkulong sa sama ng loob, parang ikaw na rin ang gumagapos sa sarili mo. Ang pagpapatawad, kumakalag sa mga gapos na yon. Baka sabihin mo, hindi sila karapat-dapat patawarin. Siguro totoo, pero ikaw, deserve mo ng kapayapaan. Tuwing pinananatili mo ang resentment, hinahayaan mo pa ring makaapekto sa buhay mo ang sitwasyon o ang tao na yon. Pag nagpatawad ka, binabawi mo ang kapangyarihan mo. Pinipili mong maghilom sa halip na manatili sa sakit, umunlad imbis na mapako sa pain, at mamuhay ng may kapayapaan imbis na galit. Proseso ang pagpapatawad, hindi switch. Hindi mo kayang isuko agad lahat. Ayos lang yan. May mga sugat na kailangan ng panahon. Ang mahalaga, araw-araw pipiliin mong dahan-dahang bitawan ito. Huwag hayaang lapatan ng nakaraan ang kinabukasan mo. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahirap, ang pagpapatawad sa sarili. Madalas, sobrang istrikto tayo sa sarili natin. Siguro nagkamali ka, siguro nabigo, siguro may nasaktan, siguro hindi ka naging ganun kaayos tulad ng inaasahan mo. Pero tandaan mo to, hindi ikaw ang iyong nakaraan. Nakalipas na iyon, hindi mo na mababago. Ang kaya mo lang gawin ay mag-aral mula rito at gawin ng mas maayos sa susunod. Bitawan ang hiya. Dalhin ang aral, iwanan ang bigat. Minsan, hindi tao ang kailangang bitawan kundi mga expectations. Baka hindi nangyari ang plano mo sa buhay. Baka iba ang kinahinatnan ng kwento mo. Hindi ibig sabihin, failure na agad. Nagbabago ang buhay. Uunlad ka, mag-a-adjust ka, at yan ang tunay na lakas. Ang letting go, gawa ng pagmamahal sa sarili. Hindi mo deserve buhatin ang lumang sakit. Pag nag-let go ka, binibigyan mong lisensya ang sarili mong mabuhay uli. Huminga uli, gumawa ng bago. Parte rin ng letting go ay ang pagbitiw sa kahit anong bagay na hindi na nakakasuporta sa kung sino ka na ngayon. Kahit nag-invest ka na ng oras, effort at emosyon dyan. Kung naghihila pababa, panahon na para bitawan. Kapag nag-let go ka, nabibigyan mo ng espasyo ang mas maganda. Ang pagsama ng resentment, takot at regret. Parang may backpack kang mabigat sa likod mo lagi. Pinapagod ka at pinapabagal ang takbo ng buhay mo. Kapag nabitawan mo, napapalaya mo ang puso mo at kinabukasan mo. Tandaan, hindi tungkol sa nakaraan ang pagpapatawad. Tungkol ito sa kinabukasan mo. Tungkol ito sa pagbawi ng kapayapaan at kapangyarihan mo. Iwan mo ang lumipas. Patawarin ang dapat patawarin. Bitawan ang hindi na tumutulong sa pag-unlad mo. Saka ka lang makakaabante ng may lakas, linaw at layunin sa bagong buhay na naghihintay sa iyo. Tapos na ang kahapon. Huwag mong hayaang maagaw pa ang kahit isang araw ng buhay mo. Maliwanag ang kinabukasan mo, pero kailangan bitawan ang nakaraan para matuntong ka sa bago mong yugto. Numero 7, pagtuunan ang iyong mindset. Ang mindset mo, pundasyon ng lahat. Kung paano mo nakikita ang mundo, paano mo nilulutas ang problema, paano ka tumutugon sa hamon, at paano mo binubuo ang hinaharap mo. Kung gusto mong ang 2026 ang maging taon ng breakthrough mo, sa isip dapat magsimula. Ang mindset, parang salamin na ginagamit mo para makita ang buhay. Kapag iyan ay puno ng negativity, takot o kalabuan, lahat ng aspeto ng buhay mo apektado. Pero pag nag-shift ka sa mindset ng paglago, resilience, paniniwala at posibilidad, magbabago ang buong realidad mo. Una mong dapat maintindihan, mindset ay choice. Hindi lang basta-basta dumarating sa iyo. Ikaw ang bumubuo nito. Ikaw ang nagdedesisyon kung ang challenge ay pader o pagkakataon para lumago. Ikaw ang pumipili kung papayagan mong i-define ka ng setbacks o patatagin ka nito. Perspective mo ang kapangyarihan mo. Simulan sa self-awareness. Pansinin mo ang mga iniisip mo araw-araw. Paano mo kinakausap ang sarili mo? Naniniwala ka ba sa kakayahan mo o binabagsak mo na sarili mo bago pa magsimula?
Ang isip mo, parang lupa, anuman ang itanim mo roon, yun ang tutubo. Magtanim ka ng negatibidad, at negatibidad ang lalago. Magtanim ka ng kumpiyansa at posibilidad, at yan ang mag-uugat. Isa sa mga epektibong paraan para baguhin ang pag-iisip mo ay sa pamamagitan ng affirmations. Kausapin mo ang sarili mo ng may layunin. Sabihin mo sa sarili mo, kaya ko, karapat-dapat akong magtagumpay, araw-araw akong gumagaling, kaya kong lampasan ang mga hamon. Binabago ng mga salitang ito ang paniniwala mo. Pinapalitan nila ang lumang naglilimita sa iyo ng mga kwento ng lakas. Sa pagdaan ng panahon, ang mga iniisip na ito, hindi na sila pilit, nagiging totoo na sila. Isa pa sa susi sa matatag na mindset ay ang pagyakap sa hindi komportable. Maraming tao ang iniiwasan ang hirap, iniiwasan ang matinding pagsisikap, iniiwasan ang kawalang katiyakan. Pero ang totoo, ang paglago ay matatagpuan sa hindi komportable. Tuwing hinahamon mo ang sarili mo, inilalampas mo ang limitasyon mo. Kapag lumalabas ka sa comfort zone mo, kahit konti lang lumalakas ka. At tandaan mo, ang kabiguan ay hindi pagkatalo. Isa siyang guro. Sa bawat pagkadapa, may natutunan ka. Sa bawat natutunan, mas tumatapang ka kaysa dati. Mag-practice ka rin ng pasasalamat. Binabago ng gratitude ang atensyon mo mula sa kung ano ang kulang, patungo sa kung ano ang meron. Kapag naging ugali mong napapansin ang tama, kalusugan, tirahan, aral, mga taong sumusuporta, umaangat ang pananaw mo. Binabago ng gratitude ang utak mo para hanapin ang maganda kahit sa mahihirap na panahon. Mahalaga rin ang kapaligiran mo. Ang mga taong kasama mo, higit pa sa alam mo ang epekto sa pag-iisip mo. Kung laging negatibo, chismis, o pinanghihinaan ka ng loob sa paligid mo, mababago talaga ang mindset mo. Pero kapag nakapalibot ka sa mga taong hinihikayat ka, hinahamon ka, at ini-inspire ka na magsumikap, natural na lumalakas ang mindset mo. Piliin mong mabuti ang circle mo. Dapat mo ring i-practice ang disiplina sa pag-iisip. May mga negatibong bagay na papasok at papasok. Ganyan talaga. Ang trabaho mo ay huwag silang maghari. Kapag may naririnig kang boses na hindi ko kaya o hindi ako sapat, huminto ka at palitan mo ng kaya ko, natututo ako, meron akong kakayahan. Simpleng shift na ito, pero magbabago lahat paglipas ng panahon. Pakainin mo ang utak mo ng growth. Magbasa ka ng mga libro na nagpapalawak ng pananaw. Makinig ng mga podcast na hinahamon ang pag-iisip mo. Manood ng mga content na nag-i-inspire sa'yo na umangat. Kailangan ng utak mo ng tamang input para makagawa ng tamang output. At higit sa lahat, kumilos ka. Walang makakatalo sa aksyon pagdating sa pagbabago ng mindset. Aksyon ang bumubuo ng paniniwala. Kada hakbang na gagawin mo, pinapatunayan mo sa sarili mong kaya mo. Kapag mas madalas kang kumikilos, mas lumalakas ang kumpiyansa mo at nababawasan ang kapangyarihan ng takot. Maging pasensyoso sa sarili. Hindi overnight ang pagbabago ng isip, pero kung araw-araw gagawin, kahit konti lang, mag-i-evolve talaga ang pag-iisip mo. Makikita mo ang pagbabago sa tiwala mo, sa ugali mo, sa resulta mo, at sa buong buhay mo. Maniwala ka sa lakas ng isip mo. Kung ano ang iniisip mo, yun ang nagiging ikaw. Kapag naniniwala kang kaya mong umangat, aangat ka. Kapag naniniwala kang kaya mong magbago, magbabago ka. Ang isip mo ang isa sa pinakamakapangyarihang bagay na meron ka. Araw-arawin mong ayusin ang mindset mo. Kausapin mo ang sarili mo ng may lakas. Paligiran mo ng growth ang sarili mo. Yakapin ang mga hamon. Kumilos. Kapag nabago mo ang mindset mo, nabubuksan mo ang potensyal mo. At kapag nabuksan mo ang potensyal mo, ang 2026 ang taon ng pagbabago. Palitan mo ang iniisip mo at mababago mo ang buhay mo. Number 8, invest sa kalusugan mo. Ang kalusugan mo ang pinakayaman mo. Kapag wala ito, ang goals mo, dreams mo, passion mo, walang tunay na halaga. Ang pag-invest sa kalusugan mo, hindi lang ito tungkol sa haba ng buhay. Ang tunay na layunin ay mabuhay ng mas maganda, magkaroon ng sapat na lakas, malinaw na isipan, at tibay para abutin ang buhay na gusto mo. Sa paglapit ng 2026, hindi pwedeng isantabi ang kalusugan mo. Kailangan itong gawing prioridad at hindi pwedeng pinagpapaliban. Umpisahan mong alamin ang tunay na pangangailangan ng katawan mo. Lahat nagsisimula sa kung paano mo pinapakain ang sarili mo.
Ang pagkain mo nagpapalakas o nagpapahina sa'yo. Kada kain ay pagpili. Inaalagaan mo ba ang katawan mo o pahirap lang? Iwasan ang processed food, sobrang asukal, at walang laman na calories. Piliin ang mga pagkaing nagpapalakas, gulay, malinis na protina, whole grains, prutas, at healthy fats. Di lang ito health foods, ito ang pundasyon ng lakas mo, focus mo, at haba ng buhay mo. Importante rin ang portion control. Ang pagkain ng healthy, hindi yan nangangahulugang pwede ng sobra-sobra. Pakinggan mo ang katawan mo. Dahan-dahan kumain. Pansinin ang gutom at pagkabusog. Ang pagkain ay fuel, hindi emotional comfort o pampalipas oras o distraction. Kasing importante ng pagkain ang hydration. Umaasa sa tubig ang katawan at utak mo para gumana. Ang kakulangan sa tubig nakakaapekto sa energy, mood, focus, lahat. Umpisahan ang araw sa pag-inom ng tubig. Magdala palagi ng bote. Gawing automatic ang hydration. Hindi pwedeng hindi gumagalaw. Dinisenyo ang katawan mo para gumalaw. Hindi kailangan ng 2 oras sa gym. Humanap lang ng kaya mo at enjoy mo tapos gawin araw-araw. Maglakad, mag-stretch, magbuhat, sumayaw, lumangoy, mag-yoga. Ang mahalaga, merong galaw araw-araw, kahit 20 minuto lang. Hindi lang katawan ang pinapalakas ng exercise, nililinaw nito ang isip, binabawasan ang stress, at nagpapataas ng kumpiyansa. Tungkol naman sa isipan mo, importante din ang mental health mo, kasing halaga ng physical health. Stress, anxiety, at paulit-ulit na negative thinking, hinihigop ang energy at nagpapahina sa katawan mo. Mag-practice ng katahimikan. Mag-practice ng paghinga. Panatilihin ang pagiging present. Meditasyon, journaling, tahimik na pagmumuni-muni, oras sa kalikasan. Hindi yan luho, kundi maintenance para sa isip. Tulog, isa pa sa pinakamalaking haligi. Doon humihilom, nagre-reset, at nagpapahinga ang katawan. Kung pinapabayaan mo ang tulog mo, sinasabotahin mo ang energy, mood, at mga desisyon mo. Bigyan ng halaga ang pahinga. Gumawa ng sleep routine. Lumayo sa cellphone bago matulog. Targetin ang 7 hanggang 16 na oras ng tuloy-tuloy. Quality na tulog. Importante din ang preventive care. Huwag nang hintayin pang magkaroon ng malaking problema bago asikasuhin ang katawan. Magpa-check up. Alamin ang nararamdaman. Ayusin agad ang maliit na problema kaysa pabayaan, lumala, maging proactive, hindi reactive. Ang pag-invest sa kalusugan, kabilang dito ang pagtigil sa mga bisyo o ugaling sumisira sa iyo, paninigarilyo, sobrang inom, labis na pagkain, constant stress. Unti-unti nitong sinisira ang buhay na gusto mong buuin. Palitan to ng mga gawain na nagpapalakas sa iyo. Hindi madali pero sulit. Importante din ang emotional well-being. Mas malaki ang epekto ng mga taong kasama mo sa kalusugan mo kaysa sa akala mo. Paligiran mo ang sarili ng mga taong sumusuporta, nag-i-inspire at hinihikayat ka na umangat. Huwag matakot lumayo sa mga tao o environment na sumisipsip lang ng energy mo. Protektahan ang kapayapaan mo, i-track ang progress mo, pansinin ang improvements. Kahit maliit, i-celebrate ang consistency, hindi ang pagiging perpekto. Ang mahalaga ay gumagalaw ka paabante. Panghuli, tandaan, ang pag-invest sa kalusugan mo hindi panandali ang hamon. Habang buhay itong pangako. Hindi ito tungkol sa instant na resulta, kundi tungkol ito sa lifestyle na sumusuporta sa greatness mo. Ang lakas, kumpiyansa at sigla na makukuha mo sa pag-prioritize ng health mo makakaapekto sa lahat ng parte ng buhay mo, relasyon, goals, kaligayahan, at kinabukasan. Kalusugan ang pundasyon, alagaan, palakasin, igalang. Nakasalalay dito ang kinabukasan mo. Number 9. Bitawan kung ano ang nagpapabigat sa iyo. Ang pagbitaw sa mga nagpapabigat, ito na siguro ang isa sa pinakamahirap pero pinakamakapangyarihang hakbang na gagawin mo sa buhay mo. Lahat tayo may dalang alaala, pagkadismaya, takot, pagsisisi o relasyon na hindi na nakakatulong. Hindi lang sila basta nakatambay sa likod. Sila ang humuhubog sa mga desisyon mo, kumpiyansa, energy, at kinabukasan.
Kung gusto mong gawing taon ng pag-angat ang 2026, pakawalan mo ang mga tanikala na pumipigil sa iyo. Umpisahan sa pagtukoy sa nagpapabigat sa iyo. Maging tapat sa sarili. Relasyon ba yan na mas hinihigop ka kaysa pinapalakas? Sariling pagdududa ba na palaging sinasabing huwag sumubok? Negative habit ba na paulit-ulit mo pa rin ginagawa kahit alam mong nakakasama? Alaala ba na paulit-ulit mong binabalikan na nakakaapekto pa rin sa tingin mo sa sarili mo? Ang pagiging aware, ito ang unang breakthrough. Hindi mo mababago ang hindi mo tinatanggap. Pagkatapos, tanungin mo ang sarili kung bakit kapit ka pa rin ng kapit. Dahil ba pamilyar? Dahil nakakatakot bitawan? Dahil natatakot ka sa kung ano ang buhay pag nawala ito? Intindihin mo, ang manatili lang sa dahilang sanay ka na, isa yan sa pinakadelikadong uri ng pagsabotahe sa sarili. Ang paglago ay hindi komportable. Ang paghilom ay hindi komportable. Pero mas masakit ang manatili sa pagkakastak. At ang sakit niyan mas matagal. Pag-usapan natin ang relasyon. May mga pagkakataon na mismong ang mga tao pang pinakamalapit sa puso mo ang pumipigil sa paglago mo. Kung may taong puro negatibo, hindi marunong rumespeto, puro gulo o pabigat sa damdamin, trabaho mo bang tiisin ito habang buhay? Ang pagbitaw, hindi ibig sabihin titigil ka na magmahal. Ibig sabihin, mas pinapahalagahan mo ang kalinawan ng isip mo. Pinipili mong pangalagaan ang kinabukasan mo, imbes na kumapit sa nakaraan. Ang self-doubt ay parang kulungang hindi mo nakikita. Ilang pangarap na ba ang binitawan mo? Ilang pagkakataon ang tinalikuran mo? Hindi dahil kulang ka, kundi dahil hindi ka naniwala sa sarili mo. Panahon na para palitan ang kwento na sinasabi mo sa sarili mo. Palitan mo ang hindi ko kaya ng natututo ako. Palitan ang hindi ako sapat ng umuunlad ako. Ang kumpiyansa ay hindi basta mahahanap. Nabubuo siya sa practice at tapang. Ang pagbitaw, kasama rin dito ang pagpapatawad sa sarili. Madalas ito ang pinakamahirap na parte. Hindi ka na yung taong gumawa ng mga pagkakamaling iyon. Natuto ka na, lumago ka na, nalagpasan mo ang mga bagay na pwedeng sumira sa'yo. Karapat-dapat kang magpatuloy ng hindi kinakaladkad ang nakaraan na parang pabigat. Tapos na ang nakaraan. Dalhin mo lang ang natutunan mo at bitawan ang iba. Kasing halaga ng pagpapatawad sa sarili ang pagpapatawad sa iba. Ang kapit sa galit o sama ng loob, hindi ka nito pinoprotektahan. Sa halip, nauubos ka. Ang pagpapatawad ay pagpili ng kapayapaan kaysa sakit. Kalayaan kaysa pagkakagapos. Hindi ka nagpapatawad dahil deserve nila. Nagpapatawad ka dahil deserve mong magkaroon ng buhay na hindi kontrolado ng lumang sugat. Ang takot sa pagkabigo ay isa pang patibong na nagpapanatili sa mga tao na parang natigil. Maaaring natatakot kang kapag binitawan mo ang nakasanayan mo, mabibigo ka. Pero ang kabiguan ay hindi dulo. Parte ito ng landas mo. Lahat ng hinahangaan mong tao ay nabigo, tinanggihan, nawalan, nagsimula ulit at lumago. Ang pagkatalo ay hindi sumisira sa iyo. Ang pananatili sa lugar na hindi ka na dapat naroon ang sumisira. Para tunay na makabitaw, kailangan mo ring patahimikin ang isipan mo. Kung puno ang utak mo ng what ifs, pagsisisi, at paulit-ulit na sakit ng nakaraan, wala kang puwang para sa linaw. Subukang mag-journal, mag-reflect, mag-breathing exercises, o magmeditasyon, hindi bilang uso pero bilang tunay na tools pang-reset sa emosyon. Nagsisimula muna sa loob bago magbago ang labas. Mapanakit ba? Oo. Hindi ba komportable? Oo. Pero pansamantala lang ang hirap na yan. At pagkatapos nun ay may kalayaan, gaan, lakas, at respeto sa sarili. Pag binitiwan mo ang hindi na naglilingkod sa'yo, nagkakaroon ng space para sa mas maganda. Mas magagandang relasyon, oportunidad, mas tahimik na buhay. Ang letting go ay hindi pagkatalo. Ang letting go ay pagpili sa sarili mo. At pag pinili mo ang sarili mo, nagbabago ang buong buhay mo. Number 10. Matuto ng bago. Isa sa pinakamakapangyarihang paraan para mag-evolve, manatiling inspired, at maghanda para sa mas mabuting kinabukasan ay ang magsimula ulit matuto.
Habang papalapit ang 2026, ang pagdedesisyon na matuto ng bagong skill o palalimin ang kaalaman ay maaaring magbukas ng pinto na di mo pa nakikita ngayon. Hindi lang nagbabago ang kaya mong gawin kapag natututo ka, pati pagkatao mo nagbabago. Pinalalakas nito ang self-confidence, adaptability, creativity, at ang kakayanan mong harapin ang lahat ng pwedeng mangyari. Tuloy-tuloy ang pagbabago ng mundo. May mga bagong industriya, bagong teknolohiya, bagong oportunidad. Kung hindi ka natututo, parang napag-iiwanan ka na rin. At kapag umuusad ang mundo, ang pananatili sa dati ay parang pag-atras na rin. Ang pagkatuto ang nagpapanatalas sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit ka nagiging relevant at patuloy na lumalago. Simulan mo sa pagtuklas kung ano ang nagpapakilig sa iyo. Ano yung matagal mo nang gustong subukan pero hindi mo nabibigyan ng oras? Baka gusto mong matutunan ang bagong lengguwahe, tumugtog ng instrument, gumaling sa pagluluto, pagsusulat, coding, photography, o public speaking. Kahit ano yan, as long as may spark na curiosity, importante yan. Ang passion ang nagpapasarap sa pag-aaral. Ito rin ang nagpapakonsistent sa iyo. Pag napili mo na kung ano ang gusto mong matutunan, magtakda ng malinaw na layunin. Halimbawa, gusto mong matutong magluto. Magdesisyon kung gusto mong mag-focus sa simpleng lutuin araw-araw o gourmet dishes. Kung gusto mong matuto ng Spanish, mag-set ng unang milestone. Kaya mo na bang ipakilala ang sarili mo, umorder ng pagkain o makipag-usap ng 10 minuto? Pag hinati mo ang goals sa maliliit at makahulugang steps, mas nagiging madali at hindi nakaka-overwhelm ang pag-usad. Isingit mo ang pag-aaral sa buhay mo. Hindi lang pag may oras ka, kundi bilang parte ng priorities mo. Kahit 15